Good day, Ma'am. I'm JT Gutierrez, and yung report po namin is Unit 3, Lesson 1, Entertainment Culture, Television and Cinema. Sa Pilipinas, malaking bahagi ng araw-araw na pamumuhay ng mga tao ang panonood ng TV at pelikula. Iba't ibang klase ng palabas ang napapanood tulad ng mga drama tungkol sa pamilya, mga aksyon at mga kwentong pag-ibig. Dahil dito na ipapakita sa mga palabas ang tunay na buhay ng mga Pilipino, kasama na ang kanilang paniniwala at karanasan. Ang mga artista na napapanood nila sa TV at pelikula ay nagiging inspirasyon ng mga maraming tao. Minsan ginagaya nila ang mga napapanood nila, yung sa pananamit, pananalita o yung ugali ng mga karakter. Dahil dito, nagkakaroon ng impluwensya ang mga palabas na napapanood nila at sa paraan ng pag-iisip ng mga tao. Ang television at cinema sa Pilipinas ay hindi lang para pang-aliw o libangan. Malaki rin ang papel nito sa paghubog ng culture, pagpapahalaga ng kwento ng mga Pilipino at pagbuo ng pagkakakilanlan ng bansa. Next naman, ang entertainment culture sa Pilipinas ay makulay at puno ng talento. Maraming Pilipino ang magagaling sa pag-arte, pagkanta at pagsayaw at iba pang performing arts. May mga palabas sa TV, pelikula at iba pang event na nagpapakita ng galing ng mga Pilipino. Pero kahit magagaling ang mga artista, minsan kulang ang suporta at pansin para sa mga bagong talentong Pilipino. Ibig sabihin, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon o napapansin. Kaya mahalaga na tangkilikin at suportahan natin ang sarili natin, tulad ng panonood ng TV shows at pelikula para mas lalo pang umunlad ang talento ng mga Pilipino. Next naman, television as a source of popular culture in the Philippines. Noong 1996, idineklara ng United Nations ang November 21 bilang World Television Day. Ibig sabihin, kinilala nila kung gaano kahalaga ang television sa pagbibigay ng balita, impormasyon at libangan sa mga tao. Nang magkaroon ng technology, nagkaroon ng pagbabago sa television. From analog to digital broadcasting, from bulky box set to sleek flat-screen TVs and computer monitors, and from national broadcast to global reach via digital satellite platform. Sinasabi na dahil dito, mas malinaw na yung mga pictures and sounds sa television. At ngayon, pwede nang manood sa computer at internet. And yung mga napapanood natin is umaabot na sa iba't ibang tao o bansa dahil sa satellite or online platform. Umuunlad yung telebisyon at mas gumaganda yung quality nito, pero kapalit nito yung malaking gastos at hamon para sa industry at public finances. Sa panahon ngayon, halos lahat ng TV station ay may online presence, na ibig sabihin, hindi na lang sila napapanood sa telebisyon. Mapapanood na rin sila sa online. Example, websites, apps, or social media. Dati, umaasa na lang yung TV station sa radio frequency. Yung signal na ginagamit ng TV, yung tinatawag nating antena. And yung panonood lang nila is limitado. Ngayon, pwede na silang manood online kahit saan and hindi na sila limitado na makapanood. Kahit na may bagong platform tulad ng video sharing sites, halimbawa yung sa YouTube, and online demand service, halimbawa sa Netflix, nakakasabay pa rin ang traditional television kasi nag-a-adjust din sila kasi gumagamit sila ng internet. Marami pa rin tao sa buong mundo ang nanonood ng TV. Tumataas pa rin ang bilang ng mga bahay na may TV subscription. Beyond entertainment, television offers extensive opportunities like in education. May mga educational program na napapanood. Next is yung promote cultural understanding across borders. Nalalaman natin ang culture ng ibang tao or ng ibang bansa.
nakakapagbigay din to ng information, lalo na yung mga nangyayari sa ating mundo. And kung baga, sinasabi na kahit may internet at bagong technology, mahalaga pa rin ang television dahil nakapagbibigay ito ng mga impormasyon sa maraming tao at nakakatulong din ito hindi lang bilang libangan, kundi pati sa pag-aaral at pag-unawa sa ibang tao. Dito naman sa last slide, sinasabi na malaki ang papel ng telebisyon sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Dahil dito, nahuhubog ang paraan ng kanilang pag-iisip, paniniwala at ugali ng mga tao. Kahit ngayon na uso ang internet at social media, patuloy pa rin ang impluwensya ng mga palabas sa TV, lalo na ang mga drama or teleserye. Ang mga teleserye ay hindi lang basta libangan. Ipinapakita rin nila ang tunay na kalagayan ng lipunan, tulad ng kahirapan, sa pamilya, sa pag-ibig at mga problema ng ating bansa. Dahil dito, madaling makarelate ang mga manonood at minsan naaapektuhan din ang kanilang pananaw sa buhay. Bukod sa mga palatastas or advertisement sa TV ay nagtuturo rin ng mga bagong uso at value tulad ng kung ano ang maganda, tama or dapat. Dahil paulit-ulit itong napapanood, na-influensyahan ang mga desisyon at ugali ng mga tao. Pagdating naman sa representation ng LGBTQ+, madalas silang nakikita sa mga noontime show at iba pang programa. Pero kahit nakikita sila sa TV, hindi pa rin ganap na bukas ang lipunan sa ilang issue tulad na lang ng same-sex marriage. Ito ay dahil sa impluwensya ng kasaysayan, lalo na ang mga paniniwala na galing sa panahon ng pananakop. Yun lang po.